Master Jet ask lang po sana ako kung mag-increase ba ng deduction like sa PhilHealth, Pag-ibig at GSIS sa 2024. Kung napanood po ninyo mga master yung previous po nating videos tungkol po sa Pag-ibig at sa PhilHealth, ay siguradong masasagot na po natin ito. Pero balikan po natin ha. Sa PhilHealth naman mga master ay hindi pa tayo ganoon ka-sure na makakaroon ng pagtaas. Pero meron na pong basihan para sa pagtaas sa 2024. Yun po ay ang Universal Healthcare Law. Na ayon po doon, by 2024, nasa 5% na ng sahod ang contribution sa PhilHealth. Ibig sabihin nun, 2.5% mula sa empleyado, 2.5% mula sa employer. Kasalukuyan po kasi ay supposedly 4.5% pero nagkaroon ng suspension noong January kaya hindi po natuloy, nanatili tayo sa 4% sa ngayon. Ayon po sa Universal Healthcare Law, magiging 5% pagdating ng 2024. Kaya mayroon na siyang legalidad, may legal basis na pwede nang i-implement. At sinasabi natin na hindi tayo ganoon ka-sure kasi baka naman magkaroon ng panibagong suspension orders Pangulong Marcos for the increase. Katulad po nung nangyari nitong taong 2023. If ever maglabas ng suspension ang Pangulo, hindi mo na natili pa rin sa 4% ang PhilHealth contribution. 2% from the employees, 2% from the employer. Pero kung hindi maglalabas ng suspension, edi si PhilHealth pwede na mag-implement ng 5% deduction, 5% na contribution kasi may basihan po sila, may batas na nagsasabi na ganoon po. So pwede po yung implement ni PhilHealth. Pagdating naman sa Pag-ibig, mayroong proposal si Pag-ibig Fund na tataas yung magiging contribution po natin na mayroong mga sahod above 10,000 pesos. Kasi yun pong fixed salary na kasalukuyan po nasa 5,000, 2% ng 5,000, yun kasi yung atin pong contribution. Sa Pag-ibig, yung proposal from 5,000 maging 10,000 yung maximum, so 2% ng 10,000, that is 200. So if ever po na magkaroon na ng go signal ng Pangulong Marcos, ay pwede na itong i-implement ng Pag-ibig Fund, pero wala pa po silang formal na announcement para po dyan as of now, kaya hindi pa rin po tayo ganoon ka-sure for the part of Pag-ibig Fund. Pero okay lang naman po siguro yon sa Pag-ibig kasi savings po natin yon. Ngayon dito po tayo sa GSIS. Ang kasalukuyan pong deduction natin sa GSIS ay nasa 9% ng atin pong basic pay. Yun po ay ayon sa Batas, Republic Act 8291, batas tungkol po dito sa GSIS. Ngayon, pwede lamang pong tataas yan kung magkakaroon ng salary increase. Kasi based sa basic salary yung contribution natin. So yung deduction tataas kung tataas yung sahod. At kung wala pong pagtaas ng sahod, mananatili pa rin yung the same deduction. Kasi the same pa rin naman na 9%. So, as long as walang salary increase, hindi po tataas ang contribution natin, deduction natin para po sa GSIS. And for now, yun po ay totoo kasi wala pa naman pong batas na nag-aminda doon po sa ating contribution sa GSIS. Kaya nananatili pa rin sa 9% ng ating basic salary. At yun po ang ating sagot kung tataas ba ang deduction sa PhilHealth, Pag-ibig at GSIS pagdating ng taong 2024.